Hello everyone. So, last time yung mga past videos natin na discuss ko na yung pagpopulate ng data from database dito sa isang template natin. Then, nag-try din tayo ng add ng users, then yung pag-view, then yung pag-delete din, and yung pag-edit and pag-delete. Okay? So, tapos yung image handling. Okay? So, ang next natin is yung paggamit ng paggawa ng login at logout. Then yung gamit ng session management para doon sa pag-restrict ng mga public and private pages. Okay? So, dito i-close na lang natin to. Then, dito tayo sa login. So, dito sa login, yan, meron tayong enter username and password. So, punta muna tayo sa code. Nandito tayo sa code na login, okay? So, ito yung form niya. Gumawa ng form. Then, sa taas, merong isang span element na error message, then red. Tapos, itong value, mapapansin nyo is wala pang siya laman kasi wala namang laman yung message login na variable. Okay? So, ito is para sa error message. So, yung form natin, yan, send lang sa sarili, sa login.php pa din. Then, ang name at ID niya, login_user_form. Tapos, ang method niya is post. Then, meron tayong dito, dev, na sa loob is yung input na text na may name na username, yan, password, na ang type is password, tapos isang button na ang name is login form. Okay? So, mapapansin nyo, wala na akong validation dito sa client side, wala ng JavaScript, kasi naglagay na lang ako ng required na attribute. So, kapag nagpipindot tayo at empty, mag-alert na lang siya na kailangang i-fill out to. So, dito, yan, dito sa taas, nilagay ko rin connection.php para automatic na connected na yung natin, yung sa database, yan, sa DB users. Then, ito, gumawa ako ng another API file, kasi yung doon sa users page natin, ang gamit ko is API-users. Ito naman, API-authenticate. Okay? So, dito, bumuo ako ng panibagong file. So, dito, yan. So, naglagay lang ako din variable na message login, null. Ibig sabihin, walang laman. Okay? Kaya walang laman dito sa natin. Yung error message dito. Null siya. Then, ito, pag, na-detect na mayroong request method na post, then, ibig sabihin nitong login form is napindot yung submit button nating form. Dito meron tayong conditional statement. Ipapasa nyo yung username, password. Ito. Yung username, password. Ito dalawa. Then, ang una-unang gagawin muna is check if yung username is existing. So, bali yung username lang muna i-check. Okay? Tapos, ang niya is, ang babalik niya lang is username, ID, username, at password. Okay? Then, since isa lang yung natin, parameter, isa lang din, which is a string. Then, execute. Then, get result. Then, dito, meron tayong conditional statement. So, dito, isi-check niya kung yung username daw is existing doon sa system nyo. Kung wala, ang ilalagay niya lang is sa message login, ito, is invalid username or password. Ibig sabihin, pag hindi nakita dito yung type nating username, is yun ang babalik ng message, itong invalid username and password. Then, pero pag nakita niya, yan, papasok siya dito. Then, kukunin natin yung result. Ipipetch natin yung result. Then, yung ID, yung ID is, kailangan ba natin ito?
Kahit wala pa pala to. At hindi muna natin kailangan to. Pero sige, dyan lang. Then yung dito, kukunin natin yung password nitong nakitang username. Tapos ma-store siya sa variable na db password. Ibig sabihin, password na galing sa database. Okay? So, iba yung password na galing sa database, tapos iba din yung password na in-enter ni user. Okay? Bali dito, para ma-compare natin, tama din yung username. Kasi dito sa taas, ang chinek lang natin is yung username. Pero dito, ang check na natin is yung password. Okay? So, kung yung password verify, bali built-in ni PHP yan, password verify, kapartner niya yung si password hash. Okay? Then, ibig sabihin nito, kapag itong si password na in-enter ni user is nag-match doon sa password na galing sa database, pag nag-true to, automatic, i-redirect doon sa index.php. So, yan yung index.php is yung dashboard page natin. Okay? Kasi yung user page naman, ang pangalan niya, users.php. Then, exit. Ibig sabihin, hindi niya natutuloy to. Pero kung hindi siya nag-match, kahit existing yung username, pero hindi nag-match yung password, yan, ibabalik niya yung invalid username o password. Same variable. So, tatanong kayo, bakit hindi specific? Like, dito, kunwari hindi nakita yung username, invalid username, tapos dito naman, since hindi nag-match yung password, ilagay na lang yung invalid password. So, ginawa lang natin ng ganito, para hindi malaman agad ni, kunwari may hacker, hindi malaman agad ni hacker na kung alin yung mali doon. Okay? Hindi niya alam kung saan ba may mali, kung username ba o password. Kasi pag may nalaman niya agad na na existing yung password, ay yung username, madali niya na mahulaan yung password. Depende sa messages. Kaya, ang ginawa lang natin is invalid username or password. So, same lang error dito. Okay? And, close. Then, close. Yan. So, dito, tatry natin. Saan na yun? Ito. So, try natin. Ang current database users natin is Dapfactor and Jane D. Si Dapfactor, yung password niya is QWERTY12345. Then si JD is 129 tapos 0. Okay? So, try natin. Lagay ako dito ng random lang. So, pag sign in, automatic invalid username password. Yan. Then, kung Dapfactor, tapos random. Yan. Same lang siya ng error. So, hindi malalaman agad ni hacker kung alin dun yung mali. Kung username ba o password. So, mahirapan siya ma-access yung system nyo. Then, i-try natin yung correct. Yan. QWERTY 1, 2, 3, 4, 5. So, pag tama yan, automatic, didiretso sa index.php. Okay? So, yung ganun yung login. Ang ginawa nitong header is redirect, then exit. Para hindi na siya bumaba pa. Okay? So, ganun yung sa login. Then, sa logout, ang ginagawa namin ang iba is i-redirect lang din. Like, ibalik niya sa login. Okay? So, pero, mapapansin nyo, sandali. Ayan. Mapapansin nyo, pag kunyari, nasa dashboard na tayo, tapos kinapi-paste natin to, then, login, mapapansin nyo, na-access nyo pa rin yung login, which is wrong. Okay? Kasi dapat, ang laman nito, automatic dapat, babalik siya sa index. Kasi nakalagin na siya eh. Dapat hindi ulit siya hindi na siya kailangan mag-login pa. Okay? Same sa login. Kunyari, hindi pa siya nakaka-login. Dapat pag in-access niya yung index, dapat babalik siya sa login. Kasi wala pa siyang hindi pa siya nakapag-sign in eh. Same yung sa mga Facebook account nyo. Okay?
So, pag hindi pa kayo naka-login, kahit i-type nyo manually yung yung URL ng nyo, homepage ng account, is dapat babalik siya sa login. Okay? So, dyan yung papasok yung sa session. Ang gagamitin natin para mag-restrict ng private pages to public pages is using yung session management natin. Kung maalala nyo, sa exam natin last time, is masyado maraming may mga session generate pa. Pero dito, ang usual na ginagamit lang is session start. Okay? Kasi ginagamit to para ma-retrieve natin lahat ng session. Okay? So ito, usually, ito yung pinakataas ng code. Dapat ito yung pinakataas niya. Then, for the logout, ito ginagamit. Session destroy. Bali, lahat ng session daw is i-destroy niya. So, yun. Ito yung for login. Ito naman is hindi naman totally for login, but to start the existing session. Kasi hindi natin pwede ma-retrieve yan kung doon sa page nyo walang session start. Then ito naman is para talaga sa logout. Okay? So, pwede natin gawin yan. Dito sa gumawa na ako. Okay? Gumawa na ako ng dalawang file. Check public and check private. Itong check public is for login. Okay? Since yung naman natin yung file dito is na public pages is yung login lang. Ito yung viewable para sa lahat dapat. Then itong check private, ito naman yung checking para doon sa sa private pages, which is yung index, yung dashboard, and yung users. So ipapaliwanag ko ha. So check public. So ito is session start. Kunwari nasa tayo, login page. Ito pala, kailangan natin mag-set ng variable. Session variable. Mamaya tuturo ko. So ito, kunwari daw, hindi existing yung may session variable na log name, ibig sabihin hindi pa siya nakaka-login. So ibig sabihin automatic pag tinype mo yung yung mali pala to. Sandali. Ito pala, tama. Kung existing pala, mali yung paliwanag ko, sorry. So kung existing daw yung login name na session variable, kung in-access natin yung login, dapat redirect na automatic sa index.php. Okay? Pero dito sa check private, okay, ito session start ulit para gumana to, ma-retrieve natin to. Then, pag hindi daw existing yung log name, ito naman is kapag nasa kapag nasa index or users page, kapag daw hindi existing yung log name or yung log ID, kasi magsiset tayo ng log ID at log name. Ang pwede natin ilagay dito is yung user ID tas yung username kung sino yung magla-login. Okay? So, kung hindi daw existing yun, kahit alin sa kanila, dapat didirect tayo sa login. Okay? Ibig sabihin, hindi pa siya naka-login. Then, ito naman is mamaya sa logout. Explain ko na lang mamaya. Then, dito, punta tayo sa authentication. Okay? Authentication. Dito, pwede tayo mag-set ng session name. Copy na lang natin to. Ay, sandali. Hindi pala dyan. Dito na lang. Ito na lang. I-require na lang pala natin agad. Itong i-require natin si check public. Yan. Si check public.php. Semicolon. So ito yung para sa login. Then for
index, then yung for users, ilagay natin is PHP. Oh, bakit? Yan. Then dito. Yan. I-copy na lang din natin kasi kailangan din natin ito mamaya. Itong connection. So, dito naman is private. Okay. Private. Then for users page, lagay natin sa taas to. Yan. So, dito yung session niya. Check. Tama ba? Yun, lahat meron na session start, then session public. So lahat naman sila may may session na. If user authenticate, hindi natin kailangan nito maglagay ng session start kasi naka-include na rin siya dito. Nauna na rin itong check public, which is merong session start na din. So magdodoble lang yan. So dito, close muna natin to. So login muna tayo. So dito check public. Ito na labas natin yan. So, pwede natin i-set since wala tayong indicate dito. Kasi dito tayo maglalagay ng session variable. Okay? Dito tayo maglalagay ng session variable. Yan. So, dito, may check public tayo. So, ito try nating wait lang. So, try natin login. Mas okay pag naka-incognito na lang tayo. Incognito tayo. Para, yan. So, yan. Ibig sabihin, first then, set tayo ng, dito, session variable. Since ang nasabanggit ko kanina, ang sasave natin doon sa session is dalawa. May sasave tayong dalawang session variable. Yung ID users, ito yung nabanggit ko kaninang then yung username. So, pwede tayong maglagay dito username. Ay, hindi. Wait. DB users na lang. DB username. DB username. DB username, then row, tapos username, yan. Tapos dito, since nakuha na natin yung username, yung ID meron na din, then dito set tayong session variable, session, yan. Unang lagay natin kung ano yung pangalan dito. Log name. Then yung dito sa taas is yung log ID. Makita nyo dito, ginamit natin yung log ID dito. Yan. Log ID. Yung log ID is yung ID. Then yung naman is yung username. DB username. So, bale kung sino yung nakalagin, yan yung sino yung nakalagin na users, yung ID at username na yun yung isa-save sa session. Okay? Yan. So, kapag pag successful, sasave muna nyo sa session, then redirect to sa index page. Okay? So, yan. So, pag tayo, pwede natin i-try. Dapat pag manual natin access pag manual access natin si index or si users page is dapat babalik siya sa login. Okay? So dito, yan, try natin index. Ayun, bumalik siya sa login, di ba? So, yan, try na ulit natin. Yan. So, yan. Same sa users.
Yan, babalik lang siya sa login. Kasi, hindi pa niya nakikita yung, hindi pa existing, no? Kahit isa sa kanila, hindi pa existing. Okay? Pero, then, dito, yan, pwede na mag-login dito. So, try natin the factor. Then, QWERTY 1, 2, 3, 4, 5. Yan, login. Yan, automatic. So, users o login na access niya. Okay? Pero pag minanwal natin siya sa login, yan, babalik lang siya. Okay? So, same dito. Kung manual natin login, babalik siya sa index. Okay? Yan, babalik lang siya sa pinaka-index. So, secure na siya. Okay? So, wala na tayong way para i-view si login. Kasi naka-login na tayo eh. Okay? So, paano gagana si logout? Okay, dito na tayo. So, dito sa logout, si logout kasi nakalagay sa private. Burahin natin to. Pwede natin burahin to kasi i-close pa na. Hindi pa na burahin. Yan, dito. Dito, naka-ano tayo. Ito yung check sa private pages natin. Din dito, meron kang makita na dito naman tayo sa baba, checking yung logout na parameter. Then, parang tinawag niya tong function na run my function or yan, function. Then, dito makikita nyo, in-unset ko yung log name, tapos yung log ID. Ibig sabihin, dinelete niya isa-isa. Hindi siya totally na-delete yung session, pero mawawalan lang siya ng value. Okay? Pero mas maikli na dyan na code is yung tinatawag na session destroy. Okay? Yan. Session destroy. Para isahan na. Then, balik siya sa login. Okay? Kung ayaw nyo itong isa-isa, ito, session destroy na lang. Then, dito, paano matitrigger ito? Itong logout. So, dito, sa index natin, hanapin natin yung logout link. Meron naman yung logout link eh. Ito. Yan. So, makikita nyo, yan. href siya. Link siya, diba? So, pwede nyo lagay kung anong pangalan nitong page. Index.php. Pwede nyo lagay is logout is true. Yan. Bakit logout is true? Kasi dito sa taas, makikita nyo na-include yung check private. Di ba? Sandali. Naka-include yung check private. Then, meron siya checking kung yung get parameter is nakaset or hindi null. Yan. Ito yung logout parameter natin. Nagamit tayo ng get method. Then, tatawag nyo sa kanya ilo-logout. Okay? So, dito, pwede natin i-copy to. Then, dito, yan. Then, pwede natin palitan na din ng users. Yan. Kasi, yung users ng page naman is meron ding check private. Okay? So, pwede natin i-try. Try natin. Refresh natin to. So, try ulit natin ha. Kung dapat hindi na siya pupunta sa login muna. Yan. So, kung yan, nasa users page ka, then, ito pala. Para ma-verify nyo lang na yung log name na session variable is existing. Okay? So, dito, yan, nasa users page tayo. Pwede nyo i-echo. Like, ito, dyan daw. Imbis na dyan daw, pwede nyo i-type is i-echo nyo yung session na log name. Kasi yung username eh. So, session. Yan. Then, Then, log name. Kasi log name, di ba yung natin, pangalan. Hindi username.
Yan. So, pag nire-refresh nyo yan, ay pwede mo copy din sa kabila. Para instead na John Doe, ano na pangalan niya? Yan. So, pag nire-refresh nyo to, yan, .factor. Kasi si .factor yung nakalagin. Naka-uppercase lang ata siya. Wait. Nasa CSS na ata to. Kaya naka-uppercase. Pero, hayaan nyo na. Yan. Yung automatic niyang capital ata yung pinakauna. Not sure bakit. Wait, check natin sa ano. Check natin sa ano. Ito. Text turn. Pwede nyo ano yan. Pag naka-disable yan, yan. Pwede yung disable. Pero, okay lang din na siguro na ganyan. Then, sa index din, ganon. Bakit hindi rin pakita sa index? Index. Wait. Saan ko ba nalagay yun? Wait. Desktop. Dapat yung sa taas pala. Mali yung nalagyan ko. Ano ba itong nalagyan ko? Yan. Yung sa baba, sa ilalim pala. Pwede natin doblehin na lang din. Yan. Para, ano siya. Yung email, hayaan na lang natin. Yan. Then, ito. Yan. Then, sa logout, try natin. So, pag nilogout, yan, automatic siya magla-logout na. Tapos, pag tinype natin index, yan, or users, yan, babalik siya. So, automatic, naka-logout na siya. Na-destroy na yung session. Kung gusto nyong lagyan ng confirmation, may iba-ibang way naman doon. So, pwede nyo i-search na lang. Kung gusto nyo may mga confirmation message pa. Okay? Pwedeng, instead na yung href, to is, pwede nyo, ang gamitin nyo na lang is on click, tapos pupunta siya sa function, tapos doon sa loob ng function merong yung tinatawag na confirmed alert message, yung gaya sa JavaScript. Then kung kinonfirm lang yung confirmation message na yon, is magagamit na kayo ng Windows location href, which is meaning nun is redirect siya. Tapos ito yung lagay nyo na lang URL. Okay? At least magkaroon lang siya ng confirmation. Yan. So, ayan na. Nakagawa na tayo ng login, logout, then naka-restrict yung mga pages natin. So, next natin sa susunod naman natin is ito. So, ito ngayon kasi is naka-hard-coded pa yan. So, ang susunod nating video is gagawin natin dynamic na. So, galing na sa database. Okay. Sa susunod na video na lang.